Paano kung magkagyera bukas? May palag ba ang Pilipinas? Nako, kumapit ka. Dahil sa video na ito, di mo aasahan ng mga reality check na ibubunyag ko. Ang Pilipinas with over 200,000 na sundalo, 195 na aircraft at 111 na naval assets. Pero sa laban ng mano-mano against China at ibang bansa, may laban nga ba? Let's dive into the numbers, compare, and see kung meron ba tayong itatapat sa powerhouse na Mega China. Simulan natin sa Army. Meron tayong 201,250 active Army personnel. Mukhang solid, di ba? Ibig sabihin, nasa top 21 tayo globally pagdating sa dami ng Army. But hold on, pagdating sa main battle tanks o mga tangke, 48 lang ang nasa arsenal natin. Nasa rank 96 tayo out of 145 countries. In other words, kulelat. In comparison, si China, mayroon silang 4,950 tanks. Yup, legit. Ang layo ng agwat. Kaya kung tangke ang labanan, lagot. Meron din tayong 7,562 armored vehicles na kung titignan, medyo okay yan. Kasi nasa rank 43 tayo globally. Okay na rin yung tinatawag na towered artillery natin na nasa 289 at number 37 tayo sa buong mundo. Pero sobrang baba ng self-propelled artillery natin dahil nasa isang dosena lang ito. And as for rocket artillery, nada, as in zero. Samantalang ang China, well, meron silang 3,850 rocket artillery units. Kaya kung raining rockets ang pag-uusapan, we are literally out of the game. Okay, sa ere naman tayo. Kamusta naman ang Air Force ng Pilipinas? The Philippine Air Force has 33,600 Air Force personnel at 195 na aircraft. Kung titignan, parang medyo bida tayo pagdating sa numbers, no? Dahil number 21 tayo out of 145 countries. At first glance, parang okay. Pero tara, i-deep dive natin ito. Simulan natin sa fighter jets. Meron ba tayo nito? Nada. Wala ulit. Zero. Yup, walang fighter jets ang Pinas. So wala tayong air superiority. Samantalang ang China, meron silang 1,207 fighters. Salo agad, di ba? Samantala, meron lang din tayong 24 trainers para sa mga piloto. Pero di rin yun for combat. At para naman sa attack helicopters, meron lang tayong dalawa nito. Samantalang ang China ay meron silang 281 attack helicopters na kayang mag-dominate sa buong Asia. E yung transport helicopters naman, na kung saan ito'y isang klase ng helicopter na nagtatransport ng mga personnel at mga supplies. Meron tayong 115 nito. Pero let's face it, pagdating sa laban, kulang pa rin ito. Kaya sa kategoring Air Force, kulelat ang Pilipinas sa buong mundo. Ito na ang itinuturing na isa sa pinaka-critical. Sino nga bang may kontrol sa karagatan? Let's talk about the Navy. Ang Philippine Navy ay mayroong 39,500 na personnel. Kung saan top 17 tayo globally. Not bad na, di ba? Pero kamusta naman yung fleet o yung mga barko natin? Eto, medyo nakakalungkot ito. Meron tayong total of 111 naval assets. And out of those, dalawa lang ang frigate natin. At yung dalawang yun yung may tuturing nating medyo may laban kasi modern na. Pero the rest, lumang-luma na, 50 years old na. Kung ikukumpara ito sa China, ako, meron silang 730 na naval fleet. Yung patrol vessels natin, okay naman, meron tayong 50 nito. Pero halos yun na yun. Wala tayong submarines, wala tayong destroyers, at higit sa lahat, wala tayong aircraft carriers. Literal na lahat ng major big boys toys ng isang navy, wala sa atin. Pero si China, meron silang 61 na submarines at dalawang higanting aircraft carriers. Ang tanong, paano tayo makikipaglaban sa karagatan nito? Well, kaya lang naman tayo nakakabangga sa China tungkol sa West Philippine Sea ay dahil sa tulong na rin ng ibang bansa katulad ng US and through diplomacy na din. Kaya kung tutuusin, ang laki ng gap pagdating sa military equipment at technology. Kaya kung man-to-man fight ito, we're literally outgunned. So kung magkagyera bukas, may palag ba tayo? Sa dami ng personnel natin, parang oo. Pero kung titignan mo sa number of equipment, it's pretty clear na we need serious upgrades. Pero wala eh, third world country tayo. Pero syempre, hindi lang naman puro numbers ang laban, strategy din. At hindi lang bakbakan sa war ang solusyon dito. Minsan, kailangan din ng diplomatikong pamamaraan, gaya ng pakikipag-alyansa sa mga makakapangyarihang bansa. Alam mo bang ang bansa sa number 15, mas makapangyarihan pa kaysa inaakala mo. Pero ang number 1, hindi mo kakayanin ang lakas nila. Maghanda ka, dahil sa videong ito, ilalahad natin ang top 20 most powerful military sa buong mundo, base sa bilang ng sundalo, armas, battle tanks, airships,
at kahit nuclear bombs. Kung interesado ka sa mga armas, digmaan, at kapangyarihang militar, huwag kang lalampas kahit 1 segundo. I-like mo muna ito kung handa ka na sa malupit na countdown at i-share mo kung may tropa kang mahilig sa military power. Comment mo rin kung sino sa tingin mo ang number 1. Number 20, Poland. May modern tanks at advanced weapons, unti-unti silang lumalakas sa Europe. Number 19, Saudi Arabia. May kayamanan sa langis at ginagamit nila ito para bumili ng cutting-edge military tech mula US. Number 18, Taiwan. Kahit maliit, mataas ang military readiness dahil sa tensyon nila sa China. Number 17, Pakistan. May sariling nuclear weapons at higit 650,000 active personnel. Number 16, Israel. Elite soldiers, advanced drones at may access sa high-tech US weapons. Number 15, North Korea. Shocking, may milyon-milyong sundalo at H-bombs. Pero ang teknolohiya nila outdated, kaya nakapasok lang sila sa top 15 dahil sa dami, hindi sa kalidad. Number 14, Australia. Malaki ang budget at may modern Navy at Air Force, ready makipag-cooperate sa allies. Number 13, Turkey. Strategic location, powerful Air Force at indigenous weapons production. Number 12, Brazil. Pinakamalaking military sa Latin America. May sarili ring defense industry. Number 11, Iran. Powerful missile arsenal at proxy armies sa buong Middle East. Number 10, Italy. Advanced Navy at isa sa pinakamalaking air forces sa Europe. Number 9, Germany. Modern tech tanks at isa sa pinakamalaki ang defense budget sa EU. Number 8, United Kingdom. Highly trained elite forces at may nuclear weapons at global reach. Number 7, France. Complete military power, Army, Navy, Air Force at nukes. Very active sa global conflicts. Number 6, South Korea. Advanced military tech at massive manpower. Laging handa laban sa North Korea. Number 5, Japan. May isa sa pinaka-advanced na Navy at Air Force at high-tech weapons. Number 4, India. Mahigit 1.4 million active soldiers, nuclear weapons at lumalakas pang lalo kada taon. Number 3, China. Napakalaking manpower, AI tech, hypersonic missiles, at aggressive military expansion. Number 2, Russia. May thousands of nuclear warheads, battle-hardened forces at massive arsenal. Number 1, United States of America. The most powerful military on Earth. May pinaka-advanced na weapons, global bases, pinakamaraming aircraft carriers, at halos $700 billion ang annual defense budget. Kahit anong gulo sa mundo, palaging may role ang US military. Agree ka ba sa listahan? O may ibang bansa kang nais idagdag? Comment mo sa baba. Don't forget to like and share. Lalo na kung gusto mong mas marami pang matutunan tungkol sa mga military powers ng mundo. Follow mo na rin kami para sa susunod na top list. Sabi nila, mas malakas daw ang baril. Pero paano kung ang bala mo kayang lumipad ng daan-daang kilometro, sumabog na parang kidlat, at burahin ang target bago ka pa mapansin? Ito ang mundo ng missiles. Ang pinakamabilis, pinakatumpak, at pinakanakakatakot na sandata sa modernong digmaan. Hindi lang sila bakal na lumilipad. Sila ang nagbabalik-baliktad ng mga plano ng mga general, nagpapatahimik sa mga lungsod at pumipigil sa mga digmaan dahil alam ng lahat kung gaano sila nakamamatay. Noong Cold War, habang nagbabantaan ang US at Soviet Union ng nuklear na giyera, hindi sapat ang mga eroplano o tangke. Kailangan nila ng sandata na kayang abutin ang kaaway mula malayo na hindi na kailangang lumapit. Kaya isinilang ang mga ballistic at cruise missiles mula Intercontinental Ballistic Missiles, ICBMs, na kayang umikot ng kalahating mundo hanggang cruise missiles na lumilipad ng mababa para iwas radar. Lahat ginawa para sa isang bagay. Matapos ang laban bago pa magsimula, may surface-to-air missiles na humahabol sa mga eroplano. May anti-ship missiles na bumubura ng buong barko. At syempre ang mga nuclear-tipped missiles, isang pindot lang pwedeng magbago ang mapa ng mundo. Ilan sa mga kilala: Tomahawk, Patriot, Caliber, DF-41. Mga pangalan na kinatatakutan sa larangan ng digmaan. At sa bawat pangalan, libo-libong buhay at kinabukasan ang nakataya. Estados Unidos at Russia, sila ang may pinakamalaking arsenal ng nuclear missiles. Kasunod ang China na mabilis na lumalakas. Mayroon ding France, UK, India, Pakistan at iba pa na may sarili nilang depensa. At para sa maliliit na bansa, missiles pa rin ang pinakamurang paraan para ipakita na hindi sila basta-basta.
Isang paraan para sabihing, "Huwag mo akong galawin, may panglaban ako." Sa mga modernong gera, mula Persian Gulf hanggang Ukraine, missiles ang madalas na unang dumadating. Tahimik, mabilis, halos imposibleng pigilan. 1 minuto, ligtas ka? Sa susunod, abo na ang base mo. At para sa mga tropa sa lupa, isang missile strike ang pwedeng magligtas o magtapos ng buhay. Sa bawat pagsabog, may mga desisyong politikal, may mga pamilyang nagbabago ang kapalaran, at may mga bansang natututo kung gaano kabigat ang presyo ng digmaan. Ngayon, pinag-aaralan na ang hypersonic missiles, 5 beses ang bilis ng tunog. Kahit ang pinakamodernong depensa nahuhuli. Ito ang bagong yugto ng digmaan sa himpapawid. Kung sino ang unang makakakuha ng teknolohiyang ito, siya ang may hawak ng kapalaran ng mundo. Ang misiles ay hindi lang bakal at kultura. Simbolo sila ng kapangyarihan, takot at balanse ng mundo.